Morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Kaya yan mga kaibigan, napakaaga ko pong nagpunta sa Tagbilaran. 4 o'clock in the morning po kasi may pinapaship tayong papuntang Cavite na parang Tagaytay yata, pinakamalayo mga kaibigan. Maraming salamat po, Mr. Ronel Balistoy po sa pag-avail sa ating kasakay yung ating isang kababayan na si Ed Marcos ba yun? Kalimutan ko si pangalan kasi medyo mahirap bigkasin po. Paki-comment na lang sir, maraming salamat po kasi medyo nahiya tayo kagabi. Akala ko dito lang po sa Luzon. Tinatawagan ko po para naman maano yung tao, para naman medyo kampante po. Ipagtawag ko mga kaibigan, nandun para sa labas kasi yung mga ganun po, kailangan talaga yun magpaalam ka na, tatawag ka kasi baka na nasa trabaho yun. Kadisturbo lang tayo po. Kaya medyo hingi tayo ng pasensya po kasi medyo hindi ko kasi alam kaibigan. Akala ko nasa Luzon lang. Nandun pala siya sa labas. Kaya yung mga ganun kasi kailangan kasi natin mga kaibigan na magpaalam po na kung tumawag tayo. Kasi hindi ko kasi alam talaga mga kaibigan na nandyan akala ko nandyan lang sa Luzon po, Cavite. Hindi pala, nandun pala sa baka magtrabaho yung tao. Kadisturbo tayo po. Pero okay na naman sa kanya po, okay lang naman kasi nangingi tayo ng pasensya po kasi mahirap yung ganun mga kaibigan kasi alam ko po na yung mga ganung klaseng bagay, lang natin yun ay para pang sa ating sariling na yung mga kaibigan na hilig po, kaya kailangan talaga magpaalam po, kaya pasensya na po sir. Kaya maraming salamat po at saka sa panonood sa ating mga vlog mga kaibigan kahit walang kwenta po. Ay ito naman sa atin mga kaibigan ay talagang usapang magmamanok lang po. Ito kasing mga kaibigan, doon sa area ko po, medyo magtanim tayo mamayang hapon ng malunggay kasi medyo naanuhan tayo sa kaibigan natin na magtanim daw. Para sa akin naman mga kaibigan, wala naman akong problema doon kasi medyo nakita ko rin mga kaibigan, pwedeng pampalakas ng ating bakod, pangpatibay po. Kasi dito sa Bohol mga kaibigan, biglang dumating ng bagyo, ganon. Na rin po, parang na rin po mga kaibigan, tulong na po pagpatibay sa at saka na-influensyahan po tayo ni Sir Noel na maganda daw yung gawing pangdagdag sa sa kinakain ng ating mga manok lalo na sa mga pinapagala natin kasi maganda yung mga kaibigan at sa tingin ko naman may benepisyo yung mga alaga natin doon kasi biruin mo mga kaibigan, malunggay tapos haluan mo ng kinudkod na niyog, medyo oil yun ang ginagamit mga kaibigan, yung sa oil na yung sa coconut oil mga kaibigan, maganda yun, maraming benepisyo pati sa tao po. Ihalo mo dun saka yung mga sobrang kanin mo dun, kalula ng mga tutong, carbohydrates yun, talagang magdulot ng benepisyo sa ating mga manok po. Saka lagyan nyo ng Yakult gawing hindi ko lang alam kung paano gawin yun. Maghingi pa tayo ng yung formulation table niya, kung paano ginawa niya, kung bigyan tayo. Maganda yung mga ferment po yun. Tapos ihalo mo kung ano mo yung mga pellets na ibigay mo. Talaga malaki ang bawas po sa gastusin mo sa pagkain sa mga manok po. Salamat Sir Noel po. Kung sakaling sa future, may mga pagalaan na tayo. Sabi po niya mga kaibigan, magpaano ka ng asula. Kaso wala na akong area mga kaibigan, mahirapan na po ako dyan mga kaibigan. Pero pag may ganun po, ito lang pagpagawa tayo po. Sabi niya, Lon, pag magtanim ka ng malunggay, may mga manok ka. Tayo magtanim tayo, baka may manok naman. Hindi po ako nag-after dyan, mga kaibigan. Sa akin po, talagang nakita ko pong may benepisyong magdulot sa ating mga manok po. Napakagandang idea yun, mga kaibigan. Pira sa gastusin. At saka may mga benepisyong maibigay sa ating mga manok, mga kaibigan. Itong topic natin ngayon, mga kaibigan, ay napaka na po. Kasi may nagtanong sa atin mga kaibigan, paano daw, kasi sa atin naman dito mga kaibigan, yung mga sinasabi natin dito ay talagang experience lang natin, kung ano talaga yung mga reality na nangyari sa ating, sa ating katulad itong healing natin mga kaibigan. Sabi niya, tanong niya, boss, paano daw paramihin yung trayo na puro magkakapatid? Si markings po, full sister brother po, 3. Paano yan? Ano ba daw, ko dyan mga kaibigan? Sa akin naman mga kaibigan, kahit trayo yan, may solusyon dyan mga kaibigan. Kasi naanuhan ko yan dati. Medyo parang na-experience ko rin yan ganyan. Sa tagal na nating bibreed. Ang gawin mo dyan mga kaibigan, iba, full brother sister sila. Itong isang magkapatid na babae lalaki,
Yan ang brother-sister sister meeting mo, mga kaibigan. Brother-sister meeting po, yung isang yung mga offspring nila, maghanap ka doon ng lalaki. Kasi para pamparis mo doon sa kanyang kapatid sa sa ina niya. At saka doon naman, mga kaibigan, pag pakasta doon, yung mga naman doon, mga kaibigan, yung mga offspring naman doon, mga babae doon, para makarami ka, yun naman ibalik mo doon sa yung lalaki na kapatid na kanyang ina po. Pwede yun, mga kaibigan. Pero tingnan mo kung may mga lumalabas ba na deformities o wala po. Pag mayroong lumalabas, huwag mo ipagpatuloy, mga kaibigan. Maghanap ka ng same bloodline po. Yun lang, kaibigan, pinakadabis. Pero pag sa tingin mo wala, okay naman. Yun, gawin mo. Sa future, maghanap ka rin ng medyo same bloodline po na para ma-infuse mo sa kanila, para medyo mag-enhance yung vigor nila po. At saka palagi kong sinasabi diyan, mga kaibigan, na pag magawa kayo ng inbreeding, katulad ng back to mama, back to papa, be sure, mga kaibigan, na yung ginagamit mong pang gamit sa pagbalik mo ay doon sa isang make-up sa isang bloodline po. Katulad ng sweater, hiluligid hats, half hiluligid hats, half kilso. Doon ka maghanap doon, mga kaibigan, doon ang gamitin mong pang-inbreed po. Kasi yung iba, pag nakita ang magandang manok, yun ang ginagamit na inbreed. Pwede naman yung, mga kaibigan, pero hindi mo talaga makuha yung purity ng isang manok o genes sa isang manok na gusto mong mangyari, mga kaibigan. Kaya sa atin naman, tayo gilid boys, pero mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong parang common sense, mga kaibigan. Yun ang pinaka-importante po, common sense po. Ilang breeder naman tayo na nakaparinig dyan, kaibigan, o nakapanood. At talagang doon ka maghanap sa make-up ng isang manok para gamitin mong pang infuse sa kanila para pabalik-balik, mga kaibigan. Then makuha mo yung na yun, kaibigan. Kung sweater, ang half hiluligid hats, half kilso, pwede naman automatic sweater po. Example ito, ang pinabalik-balik mo yung puso. Pwede naman gamit ka doon sa yung raptor. Pwede yun, mga kaibigan, kasi same family lang sila eh. Pero sa akin dyan, mga kaibigan, gusto ko talaga yung hiluligid hats. Para may vigor talagang mga kaibigan, mag-angat po. Yun ang sa akin lang, mga kaibigan. Kasi sa mga big time breeder na marinig natin, iba-iba yung mga nila eh. Mga pamamaraan. Kaya sa atin, mga kaibigan, bilang mag-gilid boys, walang mga pira. Doon din natin basihan, mga kaibigan, kahit hindi lahat po. Kasi magkaiba talaga, mga kaibigan, pag medyo magkaiba yung standard natin eh. Yung mga big time breeder, iba yun eh. Kasi may mga pira yun. May mga facilities kasi. May facilities, may mga tauhan yun. May mga boys yun. Siyempre, mag-inbreed sila, mga kaibigan. Isang, lang, ang dami. Makakuha talaga sila ng mga kaibigan, talaga, pang materialis, mga kaibigan. Katulad natin. Inbreed tayo. Lang ng 10, 15. Pili tayo doon. Katulad sa kanila, mga kaibigan, na 1,000 po. At saka may narinig ako doon, napanood ako doon sa mga kaibigan. Parang sa YouTube, Facebook, at tinanong si Sir Lancy po na ano ba ang payo mo sa mga gustong mag-breed o sumubok mag-breeding po. Sabi niya, mga kaibigan, kung wala kang kapital, huwag kang mag-breed. Totoo naman yung, mga kaibigan, pero sa akin, mga kaibigan, hindi tayo mawalan kagad ng pag-asa po na marinig natin yung isang big time breeder na nagsabi na ganun. Totoo naman yun, mga kaibigan. Yan ay yan ay common sense, mga kaibigan, na pag wala kang pira, hindi ka pwede. Pero may ibang paraan, mga kaibigan, lalo na pag hilig mo talaga. Ang daming factor, mga kaibigan. Hindi pa na-interview si Atong Hang, si Sabong Pinas. Pwede yung interviewin mo about that. Kasi, mga kaibigan, hindi naman pwedeng wala kang pira o publika, hindi ka na pwedeng mag-breeding po. Pwede po, may paraan yan, kaibigan. Lalo na itong sinasabi ni Sir Noel na itong mga tulad ng asula, yung kudkud na niyog, yung mga tsisa, yung fermentation, mga kaibigan, about napakalaking tulong yan, kaibigan. Kahit wala kang hindi naman masyadong walang kapital talaga. Mayroon, pero konti lang. Pampobre lang ba? Isang malaking tulong yun, kaibigan. Totoo yan. Saka sa akin nga, magtanim tayo mamaya ng malunggay doon. Totoo yan, mga kaibigan. Hindi lang siya pampatibay sa ating bakod, pero talaga sa future baka magamit din natin yan. Kasi na-influensyahan din tayo sa ating isang kaibigan na medyo talagang may sa manok, kaibigan. At saka di mo mabiro yung mga bloodline niya. Talagang mga legit po. May imported.
saka may Cardinal Kilso din siya mga kaibigan. Baka maka-avail tayo doon mga kaibigan. Sana sa future po. Ito naman sa atin mga kaibigan ay ako ay malaking pasalamat kay Mr. Mike Salada, si Noel Abila, at saka yung bagong lang natin si Marcos po. Kalimutan ko lang talaga yung pangalan doon, at saka itong si Balistoy, si ilan yung Balistoy, kalimutan ko, Arnel ba yun? Ako talagang nagpaparating ng maraming salamat sa inyo po sa suporta, hindi lang sa suporta sa ating area doon. Napakalaking bagay po yung yung pag-avail po sa akin po, katulad na ni Mr. Mike Salada. Maraming salamat po, sir. At sana palaging panalo. At saka itong si Mr. Noel Abila, sana pagbalik niya dito sa Pilipinas ay makamtan din niya yung kanyang dream po na talagang manalo yung mga manok. Itong mga taong to ay talagang may kasi may alam na rin sa manok. At saka itong kanyang parang kaibigan, yung kanyang parang maestro po, si Mr. Sisiw Academy, talagang mag-succeed po kasi may may kaya naman, at saka maganda yung mga manok, salis mga big time, talagang may chance po na manalo talaga. At saka may alam talaga sa sa manok. Siya ang nagturo sa akin about yung mga bawas sa gastos, ganon. Sa akin mga kaibigan, kung sa permiro mo mapakinggan, talagang mahirap na po kasi nakapagod na. Pero napakalaking bagay po, malaking bawas yun kaibigan sa gastusin po. Lalo na pag ikaw ay nagmamanok, nagbibid ka, lalo yung pinagala mo na 2 months old hanggang mag 4 months, kaibigan, yun ang ibigay mo. Napakalaking bagay po yun. Napakalaking bawas sa gastusin, kaibigan. Yun lang po, yun lang ating mai-share sa araw na to. Baka mamaya bibili tayo ng mga kaibigan, yung mga fly pin, at saka yung limber, kaibigan. Yun lang muna ang ilagay ko doon, tapos magbili ako ng mga dagdag na mga tali, kasi lagyan ko yung gilid na may mga poste doon, lagyan ko mga talian ng manok, kaibigan, para tayo sa area po. Saka na ako magbili ng mga TV, kaibigan. Tingnan natin kung saan natin ilagay, kay medyo masikip na kunti po. Yun lang natin tingnan, kaibigan. Bili tayo ng limber, at saka yung fly pin na medyo ilagay natin doon para pang dagdag lang lang po. Saka matingnan natin kung ilang TV pa ang dapat nating idagdag, kaibigan. Pwede siguro 5-10 ganon. Tingnan ko lang mamaya ganon, pero yung topic natin ngayon, yun lang po, about dun sa magkakapatid. Pwede bang i-breed na sila lang? Diskarte mo na yun, kaibigan. Common sense po. Pero pag nakita kang medyo deformities o abnormalities na lumalabas, ay tigil mo yun, maghanap ka ng same bloodline po. O sa akin dati, wala namang lumalabas na yung mga abnormalities o deformities sa kanila, kaya pinagpatuloy ko, kaibigan. Pero sa future, nagkuha ko ng same bloodline na tulad sa kanila po. Pero yung mga manok na yun, kaibigan, ay na ron, parang process na rin yun, kaibigan. Hindi talaga pure, kasi yung gold ko dati, cross ng limon guapo po. Pinacross ko ulit siya sa gold. Parang lang yun, parang testing lang ba, para lang talaga malaman kung anong dapat na anong mga lumalabas. Yun lang po. Pero pag mga talaga mga kaibigan, legit talaga ng mga bloodline, katulad ng mga claret, ganon, yung mga by bloodline talaga na hinawakan ng mga kailangan talaga yun ng mga kaibigan, ng same bloodline para may pasok po. Pero pag sinasabing magkakapatid, pwede mong itry yung brother-sister meeting. Saka yung mapundos mo doon, yun ang gamitin mo na pang kasta sa kanyang kapatid po na babae. Tapos ang mga offspring lahat doon, yun naman gamitin mo ang lalaki, mga kaibigan, ay kasta sa kanila po. Pwede yun, kaibigan. Pero tingnan mo kung may mga lumalabas na deformities or abnormalities sa kanila sa pamagitan ng pagbibreed mo. Kaya kung meron, iwasan mo yun, ihinto mo, hanap ka ng same bloodline para yun ang gamitin mo po. Pero pag okay lang, ay pagtutuloy mo po. Saka gawin mo lang naman yung mga kaibigan, gawin mong parang sa base blood mo na gamitin mo sa pagbibreed po. Kung ano man yung mga pinapasok na bagong bloodline na dumating sa iyo po, yun ang gamitin mong kaibigan, para lang patuloy mo yung genes na yun. Yun dapat, mga kaibigan. Kailangan ninyo ng yung genes, mga kaibigan. At saka turo sa mga kaibigan, usap-usap, ganon. Yun lang po.
Yun lang ating may sabi sa araw na to bilang isang pobreng magmamanok. Good morning sa ating lahat po. Ganda na pa na.